Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Malapit na sa bahay nila, ang kotseng sinasakyan nila nang mapansin niya ang isang motorsiklo na nakaparada sa tabi ng gate. Kinabahan agad siya. Ganoon na lang ang paglukso ng puso niya nang makilala ang lalaki na naghihintay sa tabi ng motorsiklo. Si Kenito. Hindi na niya nahintay ni pagbukas siya ni JV ng pinto ng kotse. Siya na ang nagpatiunang bumaba ng kotse at halos takbuhin niya ang distansya nila ni Kenito. Hey! Nakangiting bati nito sa kanya na makalapit siya. Hey! Gagad niya. Mas malung pa kaysa sa tolang plaza na NLEX ang ngiti niya. Happy birthday! Bati nito sa kanya. Nagulat siya na alam nitong birthday niya. Daig pa niya nakatanggap ng regalong libreng bakasyon sa pinapangarap niyang Boracay Island. Thank you. Kanina ka pa ba rito? Sorry ha. Sa labas kasi ako nag-celebrate ng birthday, kaya wala kaming lahat sa bahay. Dea, aalis na kami. Napapihit siya sa kinaroroonan ni na Berna nang marinig niya itong sumigaw. Saka pa lang niya naalala na naroroon pa nga pala mga ito. Mabilis ang pasalamat lang ang nasabi niya rito at kay JV. Boyfriend mo? Sabi ni Kenito nang wala ng kotse. Tila bigla siyang inatake ng kapilyahan. Gusto niyang malaman kung anong magiging reaksyon ni Kenito kapag oo ang sinagot niya. Okay ba siya sa tingin mo? Nakibet balikat ito. Ilang segundo muna lumipas bago ito nagsalita. Hindi naman opinion kung importante, diba? Ang importante kung mahal mo siya. Nakatingin siya ng tuwid sa mga mata nito habang nagsasalita ito. Hinahanapan niya mga iyon ng kahit kudlit lang ng selos o panghihinayang ngunit wala siyang makita. Siyempre hindi. Kanina ko lang din siya nakilala. Tumawa ito. Masayang tawa na para bang nakikiliti ang puso nito. Bilya ka na ngayon ha? Dati pa naman, hindi mo lang siguro napansin. Kinuha niya ang susi sa kanyang bag at binuksan ang nakapadlock nilang gate. Pinapanhik niya si Kenito sa terrace nila. Noon naman huminto sa tapat nila ang van na sinasakyan ng mga magulang niya. Sayang, hindi man lang kami nagkasarinlan ng mas matagal pa. Pagpasok ng mga magulang niya at nakita si Kenito ay nagkamustahan ng mga ito. Nalaman niya sa usapan ng mga ito na si Bicol na pala ang bagong assignment ni Kenito. Patingin-tingin lang siya sa mga ito. Iniisip niya kung bumiyahe ito mula sa Bicol hanggang sa kanila para lang batihin siya sa kanyang kaarawan. O kung nagkataon lang na nasa Maynila ito at naisipang dumaan sa kanila. Alas 10 na ng gabi na magpaalam sa kanila si Kenito. Kung tutuusin, sandaling-sandali lang ito sa kanila dahil pasado alas 9 nang matapos ang party sa hotel. Bakit ba uuwi ka pa? Gabing-gabi na. Pagtutol ang papa niya. Dito ka na matulog. Total naman bakante ang kwarto ni John Lloyd. Pwede ka roon. Nakakahiya naman po sa inyo. Kaya ko naman po umuwi kahit gabi na. Dala ko naman po ang motor ko. Kahit na, sabi naman ng mama niya. Marami na didisgrasya sa kalsada kapag gabi at madilim na. At para makapagpahinga ka na rin. Sa tingin ko, maaga ka pang dumating dito kanina. Wala ka nga lang nadat ng tao. Nainip ka na nga sa paghihintay sa amin. Tapos ngayon, hahayaan ka pa namin bumiyahe ng malayo. Hindi ka namin papayagan, Kenito. Dito ka na lang matulog ngayong gabi. Tumawag ka na lang sa inyo. Ngumiti ito. Put it that way. How can I say no, tita-tito? Salamat po sa imbitasyon ninyo. Dea, ikaw na mag-asikaso ng tutulugan ni Kenito. Utos sa kanya ng papa niya. Hindi pa yata tapos na mag-ayos sa Zaina sa kusina. Tumalima siya sa utos ng papa niya habang nagpapalit siya ng bed cover para hindi pa rin siya makapaniwala na naroroon ang lalaking mahal niya at doon pa matutulog. Kanina, niregaluhan siya ng mama niya ng amethyst jewelry set at swatch-watch naman mula sa kanyang papa. Ngunit pakiramdam niya, higit na malaking regalo sa kanyang debut ang pagdating ni Kenito sa kanila.
Higit na kaligayahan para sa kanya manatili pa ito ng buong magdamag. Ipinaglabas niya si Kenito ng pajama mula sa mga damit na Kuya John Lloyd niya. Mabuti na lang at hindi gaano nagkakalayo ang pangangatawan ng mga ito. Tsak niyang kasya kay Kenito ang damit na kuya niya. Nailagay na niya iyon sa ibabaw ng kama na may kumatok. Tuloy, nanginginig sa antisipasyon na sagot niya. Inaasahan na niyang si Kenito ang lilitaw roon. Sorry, birthday girl. Nakangiting wika nito na makita siya. Ikaw patuloy inautusan maghanda ng tutulugan ko. Alam ko naman pagod ka na rin. Okay lang, madali lang naman to. Itinuro niya rito ang hinihanda niyang bihisa nito. Kung may kailangan ka pa, katukin mo lang ako sa kwarto ko. Dalaga ka na, sa halip ay sabi nito. Pwede nang ligawan. Lumapit pa ito at iniabot sa kanya ang isang kwadradong jewelry box. Happy birthday ulit. Nag-abala ka pa talaga? Ganoon na lang ang pagpipigil niya mga sa pinanghalong nervyos at excitement. Gosh, talaga naisipan niya regaluhan ako. Siyempre naman, special ka eh. Huwag ka na mangingiti ng ganyan. Baka bigla ako mag-volunteer na samahan ka matulog dito. Diyos ko, paano po ba pipigilin ang kilig? Talaga lang ha? Sige na, buksan mo na. Binuksan nga niya ang jewelry box na may pink ribbon pa. Isang gold bracelet na may naka-embed na batong sapphire ang laman niyon. Bakit? Tanong nito na nanatili lang siya nakatingin sa bracelet. Hindi mo ba nagustuhan? Mahal to, diba? Gumastos ka pa na malaki para lang sa akin. Sabi ko nga, special ka. Kaya gusto kitang regaluhan ng isang bagay na special din ang value. And I'm not talking about the gift's price. Ang gusto ko lang malaman ay kung nagustuhan mo ito. Napangiti siya. Sino ba naman ang hindi magkakagusto rito? Ito na nagtanggal ng bracelet mula sa kahon at isinuot iyon sa kamay niya. There, mas maganda siya ngayon na nasa braso mo na. Thank you, Kenito. I know it's not enough. It's enough. Just seeing you smile is more than enough display of appreciation. Sige na, magpahinga ka na rin. Ako nang bahala rito. Salamat sa pag-aasikaso. Muntik na siya mapapikit ng pisilin nito ang baba niya. Kaya lang, isaglit na saglit lang na dumaite ang balat nito sa balat niya at bumitiw rin agad ito. Ngunit hindi nito inaalis ang tingin sa mga mata niya. Their eyes held a little too long. Hinintay niyang yakapin siya nito o halikan o hawakan ang kanyang mga kamay. Talon ng talon ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Nang lumapit pa sa Kenito, wala na siya ibang naririnig kundi ang malakas sa dagundong ng tibok niyon. Bakit kahit minsan, hindi mo man lang sinagot ang mga text messages ko sa'yo? Hindi naman siguro mahirap gawin yun. Kahit isang, I'm okay lang sa loob ng isang buwan, pwede na sa akin. At least, nalaman ko na natanggap mo na ayos ka lang. Ha? Napakislot si Dea nang bigla siyang hawakan ni Berna sa balikat. Nasa kampo sila noon. Bakit ka ba nanggugulat dyan? Magkakasakit ako sa puso sa kagagawa mong yan eh. Ako pa ngayon na may kasalanan eh. Ikaw nga dyan nakatulala. Ano bang problema mo? Siguro, kung idadaan ko sa sulat ang pagtatapat ng feelings ko kay Kenito, makakaya ko naman gawin. Ano ka ba naman, Redea? Subukan ko kayang iuntog sa pader nitong school, baka sakaling matauhan ka. Grabe naman to. Bakit? Ano bang masama sa sinabi ko? Sa malaki talagang hinala ko na may gusto rin sa akin si Kenito eh. Besides, marami na rin naman ako naririnig na kwento about women who courted men. Sila yun, Dea. Hindi ikaw. Saka, bakit mo naman gagawin yun? Desperada ka na ba? Isipin mo nga, may mga lalaki naman na nagpapakamatay mapansin mo lang. Tignan mo na lang si Sam. Di ba hanggang ngayon, lagi ka pa rin niyang tinetext kahit hindi mo siya nire-replyan? Ilang ulit ka na rin niyang niyaya mag-date pero tinatanggihan mo. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na magtatapat ka sa Kenito na iyon sa pamamagitan ng sulat? Bah, magtira ka naman ng pagmamahal sa sarili mo. Huwag naman maging zero ang pride mo pagdating kay Kenito. Ang sakit mo naman magsalita. Aniya, binibirong totoo. Kaya lang siya naglakas ng loob na balikan ligawan si Benito ay das isinagot nito sa kanya nang tuningin niya ito kung bakit hindi nito sinagot ang mga text messages niya. Natatandaan niya bigla itong sumeryoso. Pareho lang tayo mahihirapan, Dea. Sabi lang nito noon. Sagot na para sa kanya ay puno ng kahulugan. Dahil pareho nga silang mahihirapan kung kapwa sila may feeling sa isa't isa. Oo nga,
at hindi ito nag-attempt na halikan siya o hawakan man lang na sabihin iyon. Ngunit alam niya na tukso ito. Laking panghihinayang niya dahil lumapit na ito ng husto at sila lang dalawa nasa silid ng kuya niya. Ngunit kung ano man ang gagawin sana nito, sa huling sandali ay nagbagong isip nito at humakbang paatras. Pinalabas na siya nito ng silid at ngayon naiwan na naman siyang bitin na bitin. 18 na ako, Berna. Hindi na ako bata. Ano pa bang dahilan para hindi niya ako ligawan? Baka naman hindi ka talaga type ng tao. Sa tingin ko, kung wala talaga siyang gusto sa akin, babiyahe siya mula Bicol hanggang sa amin para lang batiin ako sa birthday ko. At ito, aniya, sabay taas ang kanyang galang-galangan para ipakita ang bracelet sa suot niya. Hindi pa proof ito kung gaano ko kahalaga sa kanya. Okay, granted nga na may gusto siya sa'yo. Bakit naman hindi niya masabi? Bakit wala siyang ginagawa to win you over? Aba, sa panahon ngayon, hindi na uso ang ligaw tingin lang. 2 taon na niyang ginagawa yun sa'yo. May katwiran ito. Dahil doon, ay unti-unti siya nakadama ng pagre-rebelde. Marami rin naman ang nanligaw sa kanya na hindi niya nabibigyan ng pagkakataon. Maraming gustong suyuin siya at ipakita kung gaano siya ka-espesyal tulad na lang ni Sam. Bakit nga ba hindi niya i-entertain ang mga iyon? Sinubukan niyang gawin iyon. Pinagbigyan niya ang imbitasyon ni JV na ngayain siya nito ng isang dinner date. Ayos naman ang date nila, lalo na sa first part. Isang Greek restaurant ang pinuntahan nila at nag-enjoy siya sa masarap na pagkain. Ngunit hindi mawala ang guilt na sumisingit sa kanyang isip. Suot man niya ang bracelet na bigay sa kanya ni Kenito, ngunit ibang lalaking kadate niya. Pakiramdam niya ay may nilalabag siya dahil hindi si Kenito ang kaharap niya. It was a weird feeling. Isang bagay na hindi niya ikukwento kay Berna dahil hindi niya alam kung paano ipaliliwanag. Sa huli, nagdulot lang iyon ng lungkot at dissatisfaction sa kanya. Pauwi na sila ni Sam na maisip niya mag-text kay Kenito. I'm on a date with a great and good-looking guy, but I am not happy. I feel I am doomed. Hindi siya umaasa na sasagutin ni Kenito ang text niya. Naihatid siya ni Sam sa kanila nang tumunog ang cellphone niya. Muntik na siya mapatalon sa tuwa na makitang galing ang text kay Kenito. I owe you a birthday blowout. One of these days, I'll just surprise you with one. Makitext sana ulit siya, ngunit hindi niya alam kung anong mga salitang ititipan niya. Hay, bakit pa nag-text lang siya sa akin? Bigla na lang nabobobo ako. Akala ko ba dati? Sabi mo, kapag tuloy-tuloy ka lang nag-summer classes, 3 taon mo lang kukunin ang kurso mo. Eh bakit mag-i-enroll ka pa sa pang-4 na taon? Argumento ng mama ni Dea. Magbubukas na noon ang panibagong school year. Napakabilis ng panahon. Graduating na siya sa kursong accountancy. Kasi nga po, may mga prerequisite ang major subjects ko. At least, dahil nakuha ko ng halos lahat ng subjects ko sa final year, maluwag ng schedule ko. Mas makakapag-concentrate ako sa major subjects. Saka itong SAM lang naman na ito yung papasok ko. Sa susunod, hindi na. Wala ka talagang katigil-tigil sa gastos, lalo na ngayon na maliit na pinapadalang pera ng kapatid mo. Mahaba-haba na rin itinakbo ng panahon. Nakauwi ng minsan na kapatid niya. 1 buwan ito nagbakasyon sa kanila. Pagkatapos ay lumipad na naman ito patungo sa Canada. Ang huling balita niya ay niyaya na nitong pakasalan ng girlfriend nitong nurse din doon. Natuwa sila ng mga magulang niya dahil naka-move on na ito pagkatapos sa kabiguan nito kay Ate Candy. At sa tingin niya, ay nag-iipon ng kapatid niya sa binabalak nitong pagpapakasal sa girlfriend nito. Marami na naitulong sa kanilang kuya niya. Naiparenovate na nito ang bahay nila. 2 palapag na iyon ngayon. Ang kalahati ng silong ay ginawa ng garahe. Nakabili na rin ito ng isang brand new SUV na ginagamit ng papa niya. Dagdag pa nagbibigay rin ito sa pagpapaaral sa kanya. Bakit pa kay aga-aga? Nagdidiskusyon na naman kayo mag-ina. Sita sa kanila ng papa niya. Naghahanda na ito sa pagpasok sa opisina. Naglita niya rito mama niya. Hindi siya kumikibo. May kasalanan din kasi siya. Mali impormasyon na sabi niya sa mga ito na magpaalam siya noon na magsa-summer classes siya. Hayaan mo na. Ang importante, malapit na makatapos itong anak mo. Nga pala, sa Sabado ay may lilipat na sa apartment. Kaya ipalinis mo na iyon kay Zaina. Sa binanggit ng papa niya, ay naalala na naman niya si Kenito. Mahigit 1 taon na nakalipas mula na huli sila magkita noong 18th birthday niya. Wala na siyang balita rito. Ang bilis ng panahon mga ka-felisidad.
Graduating na si Dea. Pero sino na naman kaya ang bagong boarder ni na Dea? Kaya naman, abangan.